Ang title po natin ngayong umaga, handa na po ba ang bawat isa? Church! Responsible for advancing the kingdom. Ayan na. Sino po rito yung kasama kong Kristiyano? When you say Christian, a person who accepted Christ as his Savior and Lord. Some we are called born-again Christians, some just Christians, some believers, or tinatawag din tayong church, the bride of Christ. Sino po rito yung kinoconsider niya yung sarili niya na isang Kristiyano? Pwede mo pakitaas yung kamay? Thank you, Lord! Nag-worship pa nga tayo kanina eh. Alam mo, yung revelation sa akin ng worship, while we are doing praise and worship kanina, worship, inalaw ng God na gawin natin, unang-una syempre para papurihan ng Diyos. Pangalawa, God is allowing the worship to become an avenue. Maging avenue siya para tayong mga taong nasa lupa ay magkaroon ng connection sa Diyos na nasa langit. Isang fellowship, magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-encounter ang Diyos. Magkaroon tayo ng chance na magmuni-muni habang nakapikit kahit di mo alam yung kanta. Magkaroon tayo ng chance na i-evaluate yung sarili natin. Magkaroon tayo ng spiritual awakening. Tama po ba? So I believe and I pray na almost all of us, hindi ko nalalahatin, baka mayroong may ayaw eh. Almost all of us here under this roof ay mga mananampalataya ni Kristo. Tayo po yung mga tinatawag na Kristiyano, church. So bilang isang Kristiyano or mananampalataya ni Kristo, born again Christian, paano natin tinitake yung pagiging Christian po natin? Sabi nga, nagpalit lang po ba tayo ng relihiyon? What's the difference between our former religion and this worship that we are doing? Ang difference, mas mahaba yung tugtugan, kantahan, medyo emosyonal, mas mahaba yung service, doon 1 oras, dito 2 oras, mas pogi yung speaker dito. Yung difference. Ayun yung mga difference. Para nagpalit lang tayo ng relihiyon. So a real Christian, may the real Christian please stand up. Ang totoong Kristiyano, sumusunod sa panuntunan ni Kristo. Hindi tayo nagpalit ng relihiyon. Itinatama po natin kung ano dapat ang tayo. Itinatama lang natin yung lakad ng isang taong tumanggap kay Kristo. Sabi nga po kanina, ang ganda ng shinare ni Pastor Nicky. Kung naintindihan niyo po yung Revelation 13:8 na yun. Ang ibig po sabihin ng God doon, hindi pa nililikha ang buong mundo. Tinubos na tayo ni Kristo. Sa spiritual realm, tinubos na tayo ni Kristo. Ganon tayo kahalaga sa Kanya. Hindi ka pa pinapanganak ng nanay mo. Wala ka pa. Ultimo yung nanay mo, hindi pa pinapanganak. Natubos ka na ng Panginoon. At nag-manifest nga yun sa krus ng Kalbaryo. Why? Bakit kailangan pagdaanan ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Bakit kailangan gawin ng isang Diyos na kaya namang ulitin na lang lahat dahil nagkamali tayo? Bakit kailangan pa pagdaanan ng Diyos na siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo? Alam mo bakit? Kasi ganun tayo ka-espesyal sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak sa impyerno. Tandaan mo to kapatid, hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi nagloloko-loko ang Diyos. Ginawa ng Diyos yun kasi alam ng God, kung hindi niya gagawin yun, tayo mga tao ay mapapahamak sa impyerno kasama ni Satanas. Ayaw ng Diyos yun. Hindi gusto ng Diyos na mapahamak tayo mga tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, na kung sino man daw ang sa kanya tumanggap, maniwala, nakipag-isa, ay hindi na mapapahamak sa impyerno, bagkus magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Hallelujah!
Ganun po ka-importante yun, mga kapatid. Hindi lang basta nagpalit tayo ng reliyon, magsimba tayo ng linggo, magbawas ng kasalanan. Hindi po tayo nagbabawas ng kasalanan. Wala pong ganun. It's either bayad lahat or hindi. That's why we worship God. We celebrate God's goodness. Why? Because we know that we are forgiven. We worship God. Why? Not because of the blessings that we have received. Not because of the material blessings na meron tayo. We worship God kasi alam natin kung ito man ang huling araw na tayo tutuntong sa lupang ito, sigurado tayo na sa susunod na pagbukas ng ating mata sa kaluwalhatian ng Ama, kasama natin siya. Sa buhay na walang hanggan. What is life here on earth? Napakaiksi. Napakawalang kwenta. Kaya nga sabi ni Haring Solomon, meaningless. Everything is meaningless. Kahit sabihin mo magpakamatay ka sa pagtatrabaho, pagpupundar, pag namatay ka, yung pinagpundaran mo, mapupunta sa iba. Meaningless. Meaningless if you are not with Christ. But everything nagkaroon ng meaning once isinama natin si Kristo sa equation ng buhay natin. Hallelujah. So now we are called the church. Ano raw yung church? Pinag-aralan natin before. The called out ones. Mga tinawag ng Diyos. Mga inihiwalay ng Diyos. Mga bayang ililigtas ng Diyos. Mga bayang makakasama ng Diyos sa habang buhay. Sino may gusto nun? O, teka lang. Ay, yung may gusto, onte, si Pastor Nicky lang eh. Sasabihin ko sana, wag yun, baka gusto nyo lahat eh. Tatanungin ko sana yung may ayaw eh. Kaso yung may gusto, tila si Pastor Nicky lang din eh. Alam mo mga kapatid ko, ang totoong matalinong tao, dapat talagang sinasaliksik yung katotohanan, tama? Hindi ka mag-aaksaya ng oras at panahon na a-attend sa simbahan na 2 oras. Sabi mo na 3, kasama yung pag-prepare mo. Sabi mo ng 4, kasama yung pagkain nyo mamaya. Hindi ka mag-aaksaya ng mga oras na ganyan para lang maging reliyoso. Di ka ba nag-asawa na sumusuntok sa buwan? So right now, we Christians, wag na natin sayangin ang panahon. Sabi the church, we are responsible for advancing the kingdom of God. Kaso ang hirap sa ating mga church ngayon eh. Sa ating mga Christians ngayon, why? Ginawa lang natin si Jesus Christ bilang isang label ng buhay natin. Nilagay lang natin si Jesus as part ng title natin, that we are a born-again Christian. I am a Christian. I am a born-again Christian. Pag nagsulat ka sa resume mo, religion, born-again Christian. You are a Christian, why? Umaattend po ako tuwing linggo. You are a Christian, why? Nagta-tithes po ako. You are a Christian, why? Nagbabasa po akong Bible. Nag-worship po kami, 2 hours. Christian ka na ba nun kasi ganun ginagawa mo? No, I am a Christian because I accepted Christ as my personal Savior and Lord. Okay na yun? So tingnan po natin. Si Jesus, ito revelation na to, narinig ko to kay Amba Jade nung ano eh. Naniniwala po ba kayo na si Jesus ay 100% na tao? Siya po yung naging tao 100% like us, vulnerable. Pero naniniwala din po ba kayo na si Jesus ay 100% Diyos? Siya po ay 100% Diyos, part of the Godhead. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. There is only one God with 3 offices. Iba-iba ng administration, isang God. But when Jesus Christ came here on earth, siya po ay naging tao 100% like us. Nagugutom, nasasaktan, nauuhaw. Question, nung si Jesus po ba ay nabuhay dito sa lupa, ginamit po ba niya ang kanyang pagiging Diyos? Pastor, grabe yun si Jesus. Lumalakad yun sa tubig. Nagbubuhay yun ng patay. Nagpapagaling yun ng mga may sakit. Nagpaparami yun ng tinapay. So I therefore conclude, ginamit niya yung pagka-Diyos niya. Kasi grabe yun, Lord. Grabe yun, Pastor. Hindi natin magagawa yun. Kung sabi ko po sa inyo, hindi. Sabi po sa Philippians chapter 2, though
being equal with God, he did not consider himself equality with God. Sa Tagalog, sabi, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Namuhay siya sa lupa, 100% pure man. Pastor, paano po nagagawa ni Jesus yun? Mga miracle. Eto na nga. Alam mo, ang ganda revelation sabi ni Amba Jade Alam mo bakit? Kasi kung si Jesus, ginamit niya yung pagka-Diyos niya dito sa lupa, tapos sinabi ni Jesus, sundan natin siya, imposible natin siyang masundan. Tama? Diyos yun Natural magagawa niya yun. That's why Jesus, nung nasa lupa, hindi niya inavail yung pagiging Diyos niya. Pero yung pagiging tao, alam mo bakit? Kasi sabi ni Jesus, sumunod tayo sa Kanya. Jesus Christ walked here on earth as a great example for us to follow. Ibig sabihin, yung nagawa ni Kristo, magagawa natin kasi tao siya, tao tayo. Tama? Sabi nga ni Jesus, higit pa yung magagawa natin. Why? Jesus Christ ministered for only 3.5 years. Nagsimula si Jesus ng kanyang ministeryo, 30 years old. Namatay si Jesus, 33. 3 taon lang siya nag-minister, pero grabe yung mga nagawa niya. Ikaw, ilang taon ka na, Christian? Ako nga, 18 na. 18 na, wala pa. Hindi ko pa masabi ng 1/4, 1/8 ng mga na-accomplish ni Jesus. Now, eto na. So if Jesus, kung si Jesus ay nag-set na example for us to follow, we really need to see kung paano naging ganun si Jesus. Tama? Sabi nga tayo kasi when we pray, we always ask God, Lord, give me job. Lord, bigyan mo ako ng bagong kotse, bagong bahay. We always ask for material things. We always ask for things concerning ourselves. Pero si Jesus Christ daw iba. When Jesus prays, He prays to receive instruction. He receives instruction. Kaya naman, siya ay napaka-effective when He do His ministry. Sabi sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. In all your ways, sa lahat daw po ng gagawin natin, acknowledge God and He will direct our path. Now, we Christians, we should also pray to ask God for instructions ng mga kailangan nating gawin. Sabi, pag walang instruction ng Holy Spirit, manahimik ka lang. Harsh naman yan, Pastor. Meron naman ako sariling kagustuhan Ayun naman mga hirap yung sarili natin kagustuhan, pinapahamak tayo Si Eva, minsan lang pinagana yung sariling kagustuhan, nadamay pa tayo lahat Tama, mali? When we receive Christ, the promised Holy Spirit ay ibinigay sa atin. Hello? So as Christian, tulad ni Kristo, kaya si Jesus nakakapag-miracle, kaya si Jesus nagagawa yung mga bagay na yon. Why? Because of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the power. Ngay. Ito ang mahalaga sa Diyos, hindi yung dami ng gagawin mo at dami ng magagawa mo, kundi kung paano ka sumunod. Hey, walang kwenta na lahat gawin mo araw-araw. Kailangan ganito, kailangan Monday, ito ministry ko. Tuesday, ito naman. Wednesday, ito naman. Thursday, ito naman. Sabi ko, kailangan buong linggo, busy ako para kay Lord. Kailangan gawin ito para kay Lord. We need to fully obey and carefully follow. Sabi po ni Lord sa Deuteronomy 28, kung binasa natin yung blessing na doon. If you fully obey and carefully follow. Why? Because when you obey God, but you are not carefully following His instruction, you are still disobeying God. Lahat po yung mga, simula kanina, mga narinig ko lang po yung kay Amba Jade. Nilagay ko lang dyan. Kasi sarap nireview. Pinakinggan ko yung live niya Sipin mo yun, pag pinakinggan. Ganun ang revelation. Pag revelation, kahit ulit-ulit ito pakinggan, nangungusap So yan po yung mga natutunan ko doon.
Bakit ko sinama dito? Hindi naman pala ako yung nagsabi niyan. Why? Kasi sakto sa kailangan natin eh. We are church. Paano natin i-advance ang kingdom kung hindi natin alam kung ano yung sinasabi ni Lord na dapat natin gawin at ano yung dapat natin gawin? Alam niyo po ba si God, pag nag-utos yan, detalyado? Hindi niya sinabi kay Noah, Noah, gumawa ka ng malaking arko, bahala ka na, basta malaki. Ganun po ba si Lord? Sabi niya, Noah, gumawa ka ng arko, bahala ka na, basta kailangan magkasya yung maraming hayop. Alam niyo po ba, when God instructed Noah to make an ark, even the full dimensions, sinabi ng God. Kung ilang lapad, kung ilang taas, even the materials that will be needed, sinabi ng God. Full instruction. When God instructed Moses to build the tabernacle, hindi sinabi ng God, Moses, paggawa mo kong tabernacle, basta maganda, aesthetic, okay na. No. When God instructed Moses na gawa ang tabernacle, sakto ultimo yung mga materials na gagamitin. Ay, hallelujah. Si Jesus, nung sinabi niyo kay Pedro, sa disipulo niya, sige, mamingwit ka doon. Sige, magbayad ka ng tax natin. Mamingwit ka doon, yung unang-unang isda na makukuha mo, buksan mo yung bibig, may pera yun. So even this task that God has given us, yung details nasa Kanya din. Why so many churches are failing? Kasi akala nila, this is just a religious institution. Sapat na may programs. Basta opening, praise and worship, opening prayer, tapos mag-preaching, tapos may ganyan, tapos uwian na. Basta matapos mo yung gano'n, may kompleto, okay na yun. Basta worship services, okay na yun. Ay, hindi pala gano'n. We are called not just to worship, walang masama. We're called not just to share the good news, walang masama. We're called not just to evangelize. We're called not just to do humanitarian mga feeding program, whatever, ganyan. Walang problema. Pero ano po pagkakatawag sa atin? We are called to make disciples. Ito ang pagkakatawag sa atin. Tingnan mo to, yung example of Jesus. Sa Matthew 6:9-10, this is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Si Lord, gusto niyang i-extend kung ano mang meron sa kanyang kaharian sa langit, He wants it to extend here on earth as it is in heaven. Ito ang goal ng Diyos from the very beginning. Kaya niya nilikha ang mundo. Tama, mali? Ang question, ang tao nilikha para sa langit o para sa lupa? Para sa langit, para sa lupa? Sa lupa. We were created for the earth. To extend God's kingdom here on earth. Tama? Kaso, nagkandalit-chilat lang talaga. Nanakaw yung authority sa atin. Nagkaroon ng kahirapan, nadamay lahat, punta impyerno. But praise God, God's redemption, yung plan of redemption, nag-start bago pa nagkamali si Eva. Hallelujah. Now, pagdating ni Jesus, sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Narito na ang kaharian ng Diyos. Kasama na natin ang kaharian ng Diyos. Your kingdom come, your will be done. Yung will daw ng God is God's righteousness. The will of God is the righteousness of God. Kaya nga sinabi sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So question,
So we, as the church and disciples of Jesus Christ, how can we continue the responsibility of advancing God's kingdom? How? How can we continue? Tama, no? Sa mga buhay natin, sa mga bahay natin, sa mga trabaho natin, sa mga eskwelahan natin, how can we continue to advance the kingdom of God? Sabi nga kung ano yung, sabi, nakita na kayo ng taong malakas yung dating? Di ba nayayabangan tayo doon? Hangin naman nito. Ibig sabihin kasi, may influence yung tao, tama? Tayong mga Kristiyano, kapag tayo po ba'y kasama ng mga kaibigan natin, are we, na-identify po ba tayong mga Christian? O para tayong mga hunyango lang na nagja-jive lang? Shhh. Kaya hindi nag-a-advance yung kingdom. Ay, nako. Sabi po sa Matthew 16 verses 15 to 19, tingnan mo to Tinanong ni Jesus yung mga disipulo niya, "Who do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Alam na natin yan. Tingnan natin yung verse 18. "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Alam mo, remang-rema kasi sa atin yung part na whatever we bind here on earth will be bound in heaven. Kasi power yun Gusto natin yun Whatever we loose here on earth will be loosed in heaven. Pero tingnan natin yung part na sinabi ng God na God will give us the keys of the kingdom of heaven. Hey, hindi lang isang key keys of the kingdom of heaven. So clearly, the keys of the kingdom of heaven is at our hands. Nasa mga kamay natin. Tingnan mo yung kamay mo. Earth. Fire. What? Air. Long time ago. Asan daw yung keys of the kingdom of heaven? Nasa mga kamay natin. Ano ginagawa sa key? Pambukas. Question, anong ginagawa mo sa keys na hawak mo ng kaharian ng Diyos? Baka puro kalawang na yan. Baka yung ginawa mo sa key na yan, pinampadlock mo doon sa mga naglalagay ng mga notes, tinatapon yung key. There is power in your hands. Kaya nga sabi, whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Why? You have the keys. How the kingdom of God advanced, nakadepende sa atin. Hey, kung paano mag-a-advance ang kingdom of God sa eskwelahan ninyo, nakadepende sa inyo. Kung paano mag-a-advance ang kingdom of God sa workplace ninyo, nakadepende sa inyo. Hindi, Pastor, nakadepende kay God, nakadepende sa iyo. Kung paano mag-a-advance ang kaharian ng Diyos sa inyong tahanan, nakadepende sa iyo. Paano yun, Pastor? Hindi ko alam. Exactly my point. Hindi natin alam. That is why we're just pajapay-japay Christians. That's why we do not even have a sense of urgency in our hearts to advance the kingdom kasi hindi nga natin alam. Akala natin, simple lang ang pagiging Kristiyano, tumanggap ka, magsimba ka ng linggo, Kristiyano ka na. Gawa ka ng kasalanan buong linggo, okay lang, magsimba ka lang ng linggo. Kahit huwag ka na magsimba God knows your heart, kapatid. Basta ako, alam ko, mahal ako ng Diyos. I don't need you. The authority and dominion has been restored to us through Christ Jesus. And we need to be fully committed and dedicated to the Great Commission. Alam mo,
ito yung napakalaking nilagay ng God sa heart ko ngayon talaga. Yung Great Commission. Alam niyo naman tayong lahat yung Great Commission. Kahit, pansin niyo, halos linggo-linggo, nakapost yung verse na yun dyan eh. Great Commission. Sabi ko nga, malapit na ako maging Baptist. Sabi ko kasi, anong church dito sa Pilipinas yun talagang napaka-committed sa Great Commission? CCF. Ano pangalan ng church nila? Christ, Commission, Fellowship. Kaya pala ganun sa kanila. Pag pumasok ka sa kanilang sanctuary, sa first floor nila, parang food court na malaki. Puro maliit na lamesa for small group, discipleship. Doon sila nag-start sa maliliit at pinalaki ng Diyos. Jesus. Si Jesus ba? Nag-disciple ba sa Jesus? Nag-disciple siya. Sabi niya sa John 17 verse 4, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Hallelujah! There was a work na binigay ng Father God kay Jesus na gawin. Ano kaya yung work na yun? Kaya pala sumigaw si Jesus, it is finished! Dati, ang akala ko dyan, yung revelation na akala ko lang dyan, kasi namatay siya, binayaran na lahat ng kasalanan natin, tapos na! Ayun lang dati, okay lang, walang problema. Sa mamabaw na revelation na meron si Pastor Pau. Pero ngayon pala, yung tinapos pala ng Diyos, hindi lamang basta yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, tinapos ni Jesus yung trabaho na hindi tinapos ni Adan. Jesus finished what the first Adam failed to do. Alam niyo kung ano yun? Discipleship. In the Garden of Eden, Father God is discipling Adam. Hello? He is in fellowship with Adam. Dinidisipulo niya si Adan na maging katulad niya. Ang problema nga daw, pagdating ni Eva, kasi ang ganda. Ang problema sa magandang kay Eva, si Adan, imbis na i-disipulo, wala raw ginawa buong magdamag, kundi nakatitig lang kay Eva, tululaway pa. Adam was so in love with Eve. Ang mahirap dito, pag hindi mo dinisipulo, ididisipulo ng iba. Sinong dumisipulo? Si Lucy. Why? Hindi naipasa ni Adan kung ano yung dapat niyang ipasa na ginawa ng God sa kanya. The instruction was given to Adam. Hindi niya naibato kay Eva. Hindi niya na-disipulo ng gusto si Eva. Kaya naman si Satan, nakakita ng pagkakataon, pumasok sa serpent. Kinausap si Eva. Kita mo to, kung si Eva ay talagang dinisipulo ng gusto ni Adan, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Lucifer. Ang sabi ni serpent, totoo ba na sinabi ng Diyos na bawal ninyong kainin ang lahat ng mga bungang kahoy sa halamanan? Ay, hindi totoo yan. Pwede raw namin kainin lahat yan, maliban lamang sa bunga ng punong kahoy sa kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Bawal daw namin yung kainin, ni hawakan man. Kita mo doon pala ngay, alam mo nang hindi dinisipulo eh. May sariling ano. Ang hindi na disipulo, napakadaling linlangin. Napakadaling i-tempt. Masakit dito. Si Eva yung tinempt, pero on target si Adan. Tama? Nung kinain ni Eva yung prutas, namatay ba si Eva? Hindi.
nung shinare niya kay Adan. Ito malupit ah. Habang si Eva ay chinichismisan ni serpent, si Adan po ay nandun sa tabi niya. Buti sana kung si Adan ay wala dun eh. Andun si Adan while Eve is being tempted by the evil one. So, shinare kay Adan. Nung si Adan ay kumain, may nangyari na? Wala. May nangyari na. Hindi din disipulo. And Jesus Christ, sabi niya, tinapos niya. Dahil si Jesus nagdisipulo dito sa lupa. Uy, hallelujah. To continue the discipleship that the Father God has started. Ayan po ang ginawa ni Jesus dito sa lupa. Nagdisipulo siya. Kasi si Jesus ay tao, si Adan ay tao. Ito yung tinatawag na fatherhood discipleship. Jesus Christ came here on earth, yes, as a man, walked as a man. That's why He needs to disciple men that will follow His steps, that will continue the work that He started to advance the kingdom. Can you imagine if these disciples hindi pinagpatuloy yung ginawa ni Jesus, umabot kaya sa atin ng magandang balita? No. Talaga nakikinig sila kay Lord. Every instruction, kita mo to nung si Jesus ay papunta na sa langit, last instruction pa ni Jesus sa kanila, huwag muna kayong humayo. Wait for the power. Go into the upper room. Wait. Up to the last minute, up to the last second, these disciples are waiting for the instruction ni Jesus. For 50 days. Kaya nga tinawag doon Pentecost. Ito ang totoong mga disciples. Waiting for instructions to Jesus. Hindi, pastor, kasi nga sila, nakasalamuhan nila si Jesus personally. Kaya sila talaga disciple na Jesus. Ito nga yung revelation ko dyan eh. Kilala niyo si Paul? Si Pablo. Si Pablo po, ay hindi po physically disciple na Jesus. Kasi nung buhay pa si Jesus, si Paul that time is a Pharisee. Paul that time is a persecutor of Christians. Pero nung wala na si Jesus, saka naging disciple si Paul. Binulag, nakakita, naging disciple. Ito ang tanong, sa lahat ng disipulong kilala ninyo, si Pablo may pinakamalawak na revelation tungkol kay Jesus. Hindi yun personal na nakasalamuhan ni Jesus, Maaaring nakita lang niya si Jesus from afar, ganyan, when he was still a Pharisee. Pero nung siya ay naging Christian na, naging disipulo siya ni Kristo, siya pa ang may pinakamalawak na revelation tungkol kay Jesus. So same thing with us. And everything was written in the Bible. Wala na tayong pwede pang lahat nakasulat. Question, are you a real disciple of Jesus Christ? Hey, sige nga, evaluate natin yung mga sarili natin. Totoo ba talagang disipulo tayo? Ako, ni Kristo? O matagal na akong 18 years lang akong born again? 18 years na akong Christian. Pero disipulo ba ako ni Kristo? Sige nga, tanong niyo yung mga sarili niyo. Because only real disciples can do the Great Commission, which is to make disciples then. Kasi, hindi ka ba natatakot dun sa Matthew 7:21? Na sinabing, not all who say, Lord, 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 will enter into the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father who is in heaven. Ewan ko O masyado kang kampante sa buhay mo na hindi, sure ako, save ako. Sure ako, ginagampanan ko yan. Sabi doon, did we not prophesy in your name? Mas matindi pa sa'yo yun. Nagpo-prophesy yun. In your name. Did we not heal the sick in your name? Mas matindi sa'yo yun. Nagpapagaling yun . Did we not drive demons in your name? Mas matindi sa'yo yun. Nagda-deliverance yun . Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mong Christian ka, na sure kang save ka, pero hindi ka naman pala totoong disciple.
Pasensya na po, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Ay, wag tayo mag-aksaya ng panahon. Tama po ba? Wag tayo mag-aksaya ng linggo. Isang linggo na naman palilipasin natin na hindi nakakatok yung mga spiritual na buhay natin. So, paano natin masusure? Ito na tayo po yung mga totoong disipulo ni Kristo. How? Sino pong gusto? Ewan ko lang. Baka naman kasi ayaw ninyo. Sino po ba talaga dito yung gustong maging disipulo ni Kristo? Ang papasok lang sa langit, mga disipulo ni Kristo. Ang makakasama sa kaharian ng Diyos. Ito po, real talk dyan. Hindi porket feeling mo Christian ka, disipulo ka. So, paano po mag-guarantee na tayo po ay kabilang? Okay, sabi sa John 15, basahin natin. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Tayo po yung mga branch, tayo po yung mga sanga. Si Kristo raw po yung puno ng ubas, tayo yung mga sanga. Sabi mo sa katabi mo, sanga ka. Sa kabila, sanga ka pala eh. Oh, wala pa ako sinasabing masama dito, ha? Eh, kaya ka pala ganyan kasi sanga ka eh. Okay. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Ano raw po yung ginagawa sa mga sanga na walang prutas, bunga, pinuputol. While every branch that does bear fruit, He prunes. Ang tanong, nakaligtas ba yung mga sanga na nagbubunga? Hindi. Ginugupit din. Kaya nga yung sabi nung preaching Pastor Nicky nakaraan na marireceive natin lahat ng mga iniwanan natin, but with persecutions, with trials, with sufferings. We need to be part sa suffering of Christ. Okay lang yun. Okay lang sa akin yan, Lord. Higit naman yung mga pinangako mo. Bakit daw ganon? So that it will be even more fruitful. Remember, our suffering produces perseverance, and perseverance will produce unto us what? Character, and character will produce unto us what? Hope, and hope does not disappoint. Ayun yun. Verse 3, you are already clean because of the word I spoken to you. Remain in me. Hallelujah. Alam mo, that's a very sweet phrase galing kay Jesus. Pakinggan niyo mabuti, sinasabi ni Jesus sa'yo, remain in me. Uy, hallelujah. Doon pa lang, kinilabutan na ako doon. Sa phrase na yan, si Jesus mismo nagsasabi, remain in me. As I also remain in you. Wow, dinuktungan pa niya. No branch can bear fruit by itself. Walang sanga ang mamumunga sa sarili niya. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Alam mo, anong gusto sabihin ni Jesus? Remaining in Jesus means undergoing discipleship with Him. As the Father has discipled Adam. Jesus is the second Adam. Jesus wants to disciple us. We need to remain in Him. We need to know Him more and more. Jesus, kaya nga tawag sa Kanya, Rabbi, Master. Jesus is the great teacher. Kung meron kang Lodi sa mundo, si Jesus lang yun dapat. Ang dami mong Lods eh. Ang dami mong idol. Totoo. Kung gusto mo magkaroon ng idol si Jesus, tingnan mo kung paano si Jesus. Know about Him. Learning everything from Jesus and Jesus alone. Learn everything from Jesus. Until we are transformed into Christ-likeness. Hey, this is the goal. Christ-likeness. Maging katulad ni Kristo. How can we know that we are already a disciple? Hey, paano? If we bear fruit. Nandun po yan, sa verse lahat. Nabasa niyo ba yan sa verse? Hindi, Pastor, hindi na nabasa sa verse. Oh, tuloy natin. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit.
apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Ano ginagawa sa mga sanga na hindi namumunga? Pinuputol, tapos sinusunog. Sino po ritong sanga na gustong masunog? Ewan ko ha. No one of us here gustong sanga na masunog. Ang tanong, mayroon po bang sanga dito na namumunga? Hey, ayaw mong masunog. Ang tanong, sanga ka ba na namumunga? Anong bunga mo? Bungang? At least may bunga. Verse 7, guys, verse 7. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Hallelujah! Grabing discipleship yan. Kapag talagang nanatili tayo kay Kristo, darating ang punto ng buhay natin that whatever we ask will be done for us. Hey, this is to my Father's glory. Ito na hinahanap nating verse. That you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. That's the only way for us na ipakita sa mundo na tayo'y disipulo ni Kristo pag tayo raw po ay namumunga. Question, what is our definition of fruit? If you are being successful in your life, mabunga ka na ba? Pag pumapogi ba tayo, mabunga na tayo? If we're getting famous, namumunga na ba tayo nun? Eto, pag punong-puno na ba yung church natin, namumunga na ba tayo nun? Namumunga na hindi? Di pa. We can never measure the fruit by the quantity ng mga tao. Ay, nako. Nakakita na ba kayo ng kulto? Grabe yung mga kulto. Halatang nilaloko na sila pero ang daming followers. Tama, mali? So, hindi yun sa dami ng tao. Sino pong handang mamunga dito? Ewan ko lang ha, sino po yung gustong mamunga dito sa Panginoon? Amen. Why? Because this is the only way for us to show that we are a real disciple of Christ. Amen? Kung hindi ka namumunga, hindi ka disipulo ni Kristo. Hindi ko po kayo binobola, hindi ko po kayo pinagagalitan. Sinasabi ko lang po, kailangan nating mamunga sa Panginoon. If we are remaining of Jesus, hey, eto na. Onting minuto na lang po, please. Kung talagang nananatili tayo kay Jesus, ang unang-unang mapapansin natin sa Kanya, Jesus is living by the Spirit. Hey, di ba sabi natin kanina, namuhay siya dito 100% man. Like us. Pero paano siya naging powerful? Why? Because He is living by the Holy Spirit. By the power of God. Ito ang unang-una nating matututunan kay Jesus. Early in the morning, Jesus Christ separates Himself. Pumupunta siya sa isang solitary place. Anong ginagawa niya? Nagpe-pray sa Father God, asking for instruction. When was the last time that you really prayed unto God? Na talagang yung espiritu mo, kinokonekta mo sa Kanya. Baka hanggang ngayon ang prayer mo na lang is yung nakabisado mong prayer. Bless thee, O Lord, for the grace I received, and the bounty in Christ. Amen. Kailan ka huling kumonekta sa Diyos? Asking for, gusto mo lang makinig sa Kanya. Hallelujah. Jesus is 100% man, 100% God, yet He lived on earth not using His divine nature. But still, He walked powerfully and filled with all miracles, having all the authority through living by the Spirit of God. Ito po ang una, mga kapatid ko. Kristiyano ka, mamuhay ka sa Espiritu. Ang totoong disipulo na mamuhay sa Espiritu ng Diyos. That's why si Jesus hindi niya hinayaan na humayo ang mga disipulo niya na hindi pa dumarating ang banal na Espiritu. Revelation po sa akin nung nag-intercession kami ng Tuesday.
Nung Old Testament, it's the administration of the Father. New Testament is the administration of Jesus Christ. And itong panahon natin is the administration of the Holy Spirit. Hey! Sabi ni Jesus, ito, pakinggan ito mabuti. Sabi ni Jesus, everything that I see the Father's doing, ayun ang ginagawa ko. Everything I hear the Father says, ayun ang sinasabi ko. Ayun ang ginagawa ni Jesus, discipleship. Now, sabi ni Jesus, tayo, when the Spirit of truth comes, the Spirit will tell us, will lead us with all truth. Hey! Lahat daw na sinabi ni Kristo, ipapaalala sa atin ng Espiritu. Kaya ang hirap maging disipulo na hindi nabubuhay sa Espiritu. Why? Yung flesh natin, mahina. Yung flesh natin, ang daling tuksuhin. Tama? Yung soul natin, emosyonal. Yung soul natin, napakadaling ma-stress. Yung soul natin, napakadaling ma-depressed. Kaya kailangan yung spirit natin malakas. Galatians 5. So I say, this is Paul speaking. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Walk by the Spirit. Hello? Walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. Anong laging nananalo sa'yo? Katawan o Espiritu? They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Why? Because if you are being led by the Holy Spirit, na-accomplish mo yung requirement ng law. Eh di ba you will only be under the law pag yung sinusuway mo yun? We need the Holy Spirit to be alive in us. We need the Holy Spirit na talagang nangunguna sa atin. Kung susundan natin yan, the acts of the flesh are obvious. Alam na natin isa-isahin yan. Ay, ewan ko sa inyo kaya nga obvious eh. Hindi mo na kailangan ng matinding definition obvious pag flesh ang nanguna. Tama? Alam mo kapag flesh ang nanguna sa'yo. It's very obvious. Lahat ng klase ng kasalanan. It's very obvious. You know that. Alam natin yun. Dahil lahat tayo, sawa na. Kung hindi pa sawa, sanay na sanay sa kasalanan. Tama? That's why it's very obvious. Why? Because it is the act of the flesh or the work of the flesh. But the fruit of the Spirit, ito na po yun. Yung sinasabi nating fruit. Ito yung kailangan mag-manifest sa atin. Why? Bunga raw po yan ng banal na Espiritu. Sabi nga po yung gift of the Spirit, irrevocable. Ano ibig sabihin irrevocable? Hindi na mawawala. Kung ang gift mo talaga is healing, hindi mawawala yan. Kung gift mo yung prophesying, hindi mawawala yan. Kung may gift ka, irrevocable yan. But the fruit, ibang usapan yan. Ang fruit, lumalabas lang sa isang puno na mature. Tama, mali? You can never expect ang bagong tanim na may fruit. Ito yung sinasabi sa John 15 kanina. We need to bear much fruit. If we remain in Jesus, we will bear much fruit. And what is the fruit of the Spirit? It's love. Kaya nga sabi ni Jesus, love one another so that they will know that you are my disciples. This is love. Agape, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Hello! At ang pinaka-lodi sa lahat dyan, Jesus. Kasi nag-manifest sa kanya lahat yan, 100%. Hallelujah! Talagang siya yung pinaka-hinog na fruit. Kaya nga sabi, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
So question, are you a disciple of Christ? Pangilang tanong na yan. Disipulo ka ba talaga ni Kristo? Di nga. Nagkwentuhan na lang din naman yung iba. Tanong mo na nga lang yung katabi mo. Disipulo ka ba ni Kristo? Hindi, tanong nyo. Sige. Di ba nakakahiya sagutin, no? Okay, tama. Talang na lahat nagkakahiyaan. Di ba nakakahiya sagutin? Kasi hindi ka sure. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 6, no good tree bears bad fruit. Nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. From the overflow of the heart, the mouth speaks. Ang daling malaman din ng tao. Kung ano yung lumalabas sa bibig niya, overflow. Kaya kung puro kabastusan yung lumalabas sa bibig niya, overflow. Kung puro kabalastugan, overflow. Si Jesus po nagsabi niya na. Kaya ang daling mahuli. Yung isda raw, nahuhuli saan? Bibig. Sa fishnet. Ito pinakamatindi. Ready na ba kayo sa matindi? O, ito yung matindi. Verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Yan ang matindi. O, baka mamaya wala nang tumawag ng Lord kay Jesus. Nagkahiyaan na po lahat. Lords na lang. Ewan ko sa'yo. Pag nag-pray ka pa naman, lahat kasama. Oh Lord, Father God, Jesus. Please come, Lord, and Father God, Jesus, Lord. Why do you call me Lord? And do not do what I say? Hey, ewan ko. We call Jesus our Lord. In this church, Jesus is Lord. In our lives, Jesus is Lord. And let's do what He is saying unto us to do. Gawin natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi pa nga masakit yun eh. Ang masakit yung Matthew 7:21 eh. Ito, ano pa lang ito, papunta pa lang yan dun eh. Matthew 6:46, papunta pa lang yan dun sa... Not all who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Sino po rito ang Lord ay si Jesus? Taas nga po yung kamay. Taas nga po yung kamay. Thank you, Lord. Hallelujah. You are our Lord. You are our God. Ano yung pinagagawa sa atin ni Jesus? O, ito na. Matthew 28. Kala nyo wala. Hindi na wala lagi. Ano sabi? Then Jesus came close to them and said, all authority of the universe has been given to me. Gandang translation, you know? The Passion Translation yan. All authority of the universe has been given to me. Now, wherever you go, make disciples of all nations. Hindi sinabing, wherever you go, just share salvation. Hindi lang ganun eh. Hindi wherever you go, do evangelistic concert. Wherever you go, hindi. Sabi, wherever you go, make disciples. Ito malupit. And teach them to faithfully follow. So making a disciple is making sure that you are faithfully following all that Jesus has commanded us. And never forget that I am with you every day, even to the completion of this age. Matthew 10, tingnan natin. The Passion Translation din. And as you go, preach this message. Heaven's kingdom realm is accessible, close enough to touch. Oh. Advancing the kingdom of God, one disciple at a time, and this starts with you. Hey, hindi ka pa marunong mag-disciple.
Ano ba naman yung siguraduhin mo munang disciple ka? Hindi ka pa magaling mag-disciple, pero sure mo muna, disciple ka ni Kristo. Kasi whatever, you cannot give something that you do not have. Mahirap mag-disciple kung ikaw hindi disciple eh. So simulan natin mga kapatid. Buti na lang, 2 years pa lang tayo. Thank you, Lord, hindi nakakahiya. Kasi nagsisimula pa lang kami, Lord. Alam ko, naiintindihan nyo kami. Lord, sisimulan muna namin sa mga sarili namin. Lord, sisimulan muna namin. Kinalibutan ako ng gusto rin, ha? Lord, sisimulan muna namin na siguraduhin na kami ay disipulo mo, Panginoong Jesus. We will know you more and more, God. And as we know you, God, we will have the urgency, O Lord. We will have this kind of commitment, God, to influence yung mga kinasasakupan naming dominion, yung mga kinakasakupan naming kingdom. We will influence them, O God, of the things that we have learned from you, Jesus. Ito lang, hindi po mahirap yan, Lord. Kung anong makikita namin sa iyo, ayun din ang papakita namin sa kanila. Kung anong naririnig namin sa iyo, Jesus, ito rin yung sasabihin namin sa kanila. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. And surely, sabi ni Lord, whatever you ask, it will be given to you by your Father. Let's bow our heads. Father God in heaven, Lord. Lord, first of all, sorry. Sorry, God, dahil sa mahabang panahon, nakala namin tungkol sa amin to. Hindi pala, Lord. Thank you, God, sa pagbubukas ng aming isipan, pagbubukas ng aming puso, na pumasok, Lord, dito sa Great Commission. Pero kailangan maumpisahan muna namin, Lord, na masigurado na kami po ay mga disipulo mo, Jesus. Marami pong salamat. Holy Spirit, move in our midst. Holy Spirit, be activated in our lives. Kayo lamang ang manguna sa amin. Kayo mag-lead sa amin. Kayo ang Panginoon na lagi magturo sa amin ng mga bagay concerning our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. May we see the beauty, O God, of His majesty. Maraming salamat. I pray for my brothers and sisters right now na nakarinig ng iyong salta. Lord, cultivate their hearts. Let the words penetrate their hearts, O God. Magkaroon kami, Lord, ng pagnanasa na unang-una maging maganda, maging committed na disciple mo, O Diyos. Maraming salamat. Salamat, Lord. I charge to you this church, LCC, O God. May you use this church, O Lord, as part of advancing your kingdom in committing to the Great Commission. Marami po salamat, Panginoon. Kayo lamang ang matataas sa lugar na to. Gamitin mo kami to influence this whole world, O God. Maraming salamat. To you be all the praise. In Jesus' name, amen. To God be the glory.